Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Veronica. 26 years old. Dati akong sales lady sa mall noong dalaga pa ako. Pero biglang nagbago ang takbo ng buhay ko nang makapag-asawa ko ng isang bus driver dito sa Maynila. May edad na ang mister ko. 39 na siya ngayon. Nung una ay hindi ako sigurado kung bakit siya ang napili kong makasama sa buhay. Itong huli ay napagtunto ko ni hindi ako nagkamali ng napiling lalaki. Sobrang bait niya kasi at masipag. Ni hindi niya ako pinagbubuhatan ng kamay kahit papalagi ko siyang inaaway. Sabi nga ng mga dati kong katrabaho, ba't daw hindi na lang mayaman ang pinili ko dahil maganda naman daw ako at sexy. Sabi ko na lang na hindi naman ako ganoon dahil kontento na ako sa mabait at sweet na asawa. Simula nung ikasal kami ng mister ko, pinatigil muna niya akong magtrabaho dahil balak na naming magka-baby. Pero nakakalungkot lang dahil hanggang ngayon ay wala pa rin. Okay lang naman yun sa akin. Dahil alam kong darating din yung panahon na makakabuo talaga kami ng mister ko ng tinatawag nating sariling pamilya. Sa ngayon, ine-enjoy ko muna ang pagiging housewife at nag-focus muna sa pagpapaganda. Araw-araw para sa aking asawa at wala ng iba. Ngunit, tila yata sinubok ako ng panahon nang isang araw ay magawa kong magkasala sa aking mister. Nagsimula ang lahat ng to nang bumisita ang dati kong katrabaho na si Thea sa bahay. Kaming dalawa lang sa bahay noon dahil wala ang mister ko at maagang bumiyahe, nakipagsapalaran sa kalsada. Kadalasan hapon na o gabi ang balik niya. Ano ba't kanina ka pa hindi mapakali dyan, Veronica? Nahihilo na ako sa'yo. Reklamo sa akin ng kaibigan kong si Thea. Sabay inom sa juice na hinanda ko sa kanya. Hindi ko kasi alam kung saan ako kukuha ng pera pambayad sa in-order ko. Ngayon pa naman ang dating ng order ko. Nakakainis naman kasi si Aling Berta. Sabi niya, ngayon niya ako babayaran sa hiniram niya sa akin nung nakaraang araw. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang binibigay. Sagot ko. Inis na ako ng mga oras na yun. Kanina pa ako palakad-lakad at isip ng isip kung saan ko kukunin ang 2,000 pambayad ko sa in-order ko online. Ayoko namang humingi pa sa mister ko at allowance yun ng buong linggo. Magkano ba ulit yung parcel mo? May pera pa naman ako dito. Pahiramin na lang muna kita. Mongkahin ni Thea sa akin. 2,000 yun eh. Galing pa kasing ibang bansa yung mga in-order kong damit. Tsaka mga gamit dito sa bahay. Sagot ko. Naku te. Problema nga yan. Pahihiramin na lang kitang 500. Kakapadala ko lang din kasi sa pamilya ko sa probinsya eh. Dismayadong sabi ni Thea sa akin. Talaga? Ayos lang ba? Oo naman. Ikaw pa ba? At saka sino pa bang magtutulong-tulong kundi tayo-tayo lang naman, di ba? Naku, salamat ha. Hayaan mo kapag sumawad si mister, babayaran kita agad. Sabi ko. Walang problema. Ngayon, kung wala ka na talagang mahanap na pera, idaan mo na lang sa ganda mo. Akitin mo. Sinong makakahindi sa'yo? Wala naman, di ba? Nakangiting sabi nito. Naku, ikaw talaga Thea, puro kakalokohan. Pero kung wala na nga akong mahahanap na pambayad mamaya, baka pwede na nga yung sinasabi mo. Pabirong sagot ko rin sa kanya at nagtawanan kaming dalawa. Kalauna, nagpaalam na rin sa akin si Thea. Mauuna na raw siyang umuwi dahil marami pang gagawin.
Habang ako naman ay nanatiling nag-iisip kung saan ako makakakuha ng 1.5 para sa order kong parcel. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga kapitbahay ko kung pwedeng humiram ako ng pera. Pero pare-pareho lang silang walang maipahiram sa akin. Medyo kinakabahan na rin ako at sigurado kung magagalit talaga sa akin ang delivery rider pagdating nito. Naisip ko na rin ang mga oras na yon na hindi na lumabas kapag tumatawag na sa akin yung delivery rider para hindi na ako maproblema. Ang kaso, eksaktong paglabas ko ng bahay para bumili ng ipangluluto sanang pananghalian, ay nakasalubong ko ang rider na may dala sa parcel ko. Halos mapamura ako ng oras na yun. Gusto kong magtago kaso ako ang una niyang nakita pagkahinto niya. Napaisip ako kaagad kung ano ang idadahilan ko. Paano ko sasabihin sa kanya na wala pa akong pambayad? Sigurado kung hindi naman siya papayag na hindi ko bayaran ng parcel ko sapagkat aabonohan niya yun. Pero minabuti ko na rin na makipag-usap. Yun nga lang, sobrang nahiya talaga ako ng mga oras na yun. Ma'am Veronica po? Tanong sa akin ng delivery rider. Balot na balot ng jacket ang lalaki dahil sa sobrang init. Ako nga po. Ang kaso may problema kasi ako, kuya. Hindi ko alam na ngayon ang dating ng order ko eh. Yung kasing umutang ng pambayad ko, hindi pa niya naibibigay sa akin ng pera. Wala akong ibabayad ngayon, kuya eh. Nahihiyang tugon ko. Ha? Hindi naman ho pwede yun, ma'am. Ako pong malalagot kapag hindi niyo kinuha to. Sabi niya sa akin. Hindi po ba pwedeng isauli mo na lang, kuya? Wala kasi talaga akong ipambabayad pa eh. At 500 lang din yung pera ko dito. Hindi talaga pwede, ma'am eh. Ako naman yung mamumroblema kung di po niyo ito kukunin. Pasensya ka na talaga, kuya ha. Wala talaga akong ibabayad eh. Dapat kasi, hindi ka muna umu-order kung wala ka palang ipambabayad, ma'am. Taga-deliver lang kasi ako eh. Pasensya na, sabi pa nito. May pambayad naman ho ako. Hiniram lang talaga ng kapitbahay ko kasi dinala sa ospital yung apo niya. Naawa naman ako kaya hindi na ako nagdalawang isip na pahiramin siya. Sagot ko. Naku ma'am, pasensya na talaga. Marami na akong narinig na ganyan kaso hindi rin nila kinuha parcel nila. So paano gagawin natin ngayon, ma'am? Naku, hindi naman ako ganun, no? Wala na po bang ibang paraan, kuya? O baka pwede namang bumalik ka na lang dito bukas. Baka sakaling makahiram pa ako ng pera hanggang mamaya. Hindi pwede, ma'am eh. Sabi ng rider at bahagyang nag-isip, tsaka muling nagsalita. Pero kung gusto mo, ma'am, may isa pang paraan para mabayaran mo to. Anya sabay tingin sa katawan ko. Nakashort ako ng maiksi at manipis na t-shirt lang ang suot ko ng oras na yon. Bagong ligo din ako, kaya siguro kanina pa siya hindi mapakali. Sa tingin pa lang niya ay alam ko na kaagad kung ano ang gusto niyang ipahiwatig. Gusto niya ay ako, ang kapalit ng in-order kong parcel. Napaisip pa ako ng mga sandaling yun. Ewan ko ba kung bakit gusto ko ring sumubok ng kakaiba sa buhay ko. Yun bang karanasang hindi na mawawala sa aking isipan? At isa pa, 1 week nang walang ganap sa amin ng mister ko sa kama. Magpapasko kasi kaya lagi siyang pagod sa pagmamaneho ng bus, lalo't maraming tao ang pauwi sa kani-kanilang probinsya. Napangiti na lamang ako. At walang sabi-sabi na tumango. Sabay tingin sa kanya ng makahulugan. At naglakad patungo sa loob ng bahay ko. Sumunod naman siya sa akin at ibinaba niya sa maliit kong lamesa ang in-order kong parcel. Doon kaya tayo sa kwarto mo, ma'am. Para walang makakita. Nakangiting sabi nito.
Sige. Matipid na sagot ko. Magkahalong kaba at excitement ang bumalot sa aking pagkatao ng mga oras na yon. Ewan ko ba kung bakit parang bigla yatang kinanahan at nasabik sa sitwasyon ko. Masyado akong nadala sa kapilihang naiisip ko. Kung sa bagay, hindi naman ako nagkulang sa pagtugon sa pangangailangan ng mister ko sa kama. Kahit pa madalas ay natutulugan niya ako sa pagod. Siguro ngayon, hindi naman masama kung paminsan-minsan ay makipaglaro din ako sa tinatawag nilang bawal. Pagdating namin sa kwarto, isa-isang kinalas ng delivery rider ang kanyang mga suot sa aking harapan. Pinagmasdan ko naman siya. Hindi ganun katikas ang rider. Medyo sunog din ang balat, marahil ay gawa yun ng trabaho niya. Palagi siyang babad sa araw. Sa tingin ko, hindi rin naman nagkakalayo ang edad naming dalawa. Hindi rin naman siya kagapuhan. Katamtaman lang ang kanyang itsura. Bawing-bawi lang talaga dahil masasabi kong nabiyayaan talaga siya pagdating sa kama. At doon siya lumamang sa aking mister. Napangiti na lang ako ng palihim at kusang itinalapon na rin ang mga suot sa hig. Ang ganda mo, ma'am. Swerte naman ng mister mo sa'yo. Sabay tingin sa wedding picture namin ng asawa ko sa bandang pader katabi ng higaan namin. Buti na lang akong nakakuha sa parcel mo, ma'am. Dagdag pa niya habang nakangiti. Bagya akong natawa. At tila kinilig pa sa komento niya. Kaya unti-unti akong lumapit sa kanya at bumulong. Ingat ka lang ha. Natawa naman ang delivery rider at itinulak ako agad sa kama. Kaagad din siyang tumabi sa akin at yumakap na para bang asawa niya ako. Ano nga ang pangalan mo? Bigla akong naitanong sa kanya habang magkalapit ang mukha naming dalawa. Ako si Joshua, ma'am. Ikaw? Ako naman si Veronica. Ang ganda ng pangalan mo, ma'am. Bagay na bagay sa'yo. Naku, tigilan mo ako sa kakabola mo at baka maabutan pa tayo ng mister ko. Sagot ko ning nakangiti. Pagkasabi ko noon, ay unti-unting sinuyo niya ako ng halik sa labi. Paibaba. Ilang segundo pa lang ay napapikit na ako nang tuluyang tubukin ako ng makasalanang apoy. Para akong lasing ng mga oras na yun. Ni mister ko ay nawala sa isip ko. Hanggang sa namalayan ko na lang na kusang ibinukas ko ang aking hita at kasabay nun ang pag-uganing matibay na kama namin ng aking asawa. Doon ko napagtanto kung bakit mahirap tanggihan ang sinasabi nilang bawal. Nakakabaliw pala at hindi ko akalain na magagawa kong magtaksil sa mahal kong asawa. Oo, aaminin kong hindi na ibibigay ng asawa ko ang pangangailangan ko bilang babae. Lalo't lagi na siyang pagod sa trabaho. Kaya siguro halos hindi ko napakawalan ang lalaking ngayon ko lang nakilala. Nang araw na yon, inayaan ko si Joshua na pagsawaan ako hanggat gusto niya, kapalit ng parcel na in-order ko. Kung sa bagay, hindi na ako lugi at nag-enjoy din naman ako. Ilang sandali lang ay nakontento na rin kami ni Joshua. Halos hindi maalis ang ngiti ng delivery rider na yon habang nag-aayos ng sarili. Ma'am, order ka ulit sa susunod ah. Ako lang naman ang nagdi-deliver dito sa lugar nyo. Kaya sigurado akong ako ulit ang magdi-deliver ng o-orderin mo. Anya. Hay nako Joshua, huwag kang abuso no, may asawa na ako. Pero sige, sa susunod, order ako ulit pero sana walang makakaalam ha. Sabi ko na lang tsaka ko siyang initian bilang paalam. Kinagabihan habang yakap ko ang tulog kong asawa, nag-text sa akin ang kaibigan kong si Thea. Kinamusta niya ako.
at tinanong niya ako kung saan daw ako nakahanap ng pambayad sa order ko. Sinagot ko naman siya na sinunod ko lang ang payo niya. Hindi naman siya makapaniwala sa sinabi ko at tumawa lang siya, kaya ikinuwento ko talaga sa kanya ang lahat. Sinabi ko pa sa kanya na hindi ko makakalimutan ang karanasan kong yun sa isang delivery rider. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. At sana'y napasaya namin kayo